It's scam eleganza extravaganza. It's very organized. Yes. It's a big syndicate na nga eh. Oo. And alam nyo, I think na biktima ako. Ngayon mo lang na-realize. Now that you're telling me, Pero may nakasunod sa'yo na kasabwat, so ikaw, nawala mo yung bike. oo. Pero actually, nasa kanila rin yung bike. Kasi Oh kasabwat my nila yung... gosh. Oo. Ay, So nakakatakot. hindi siya talaga nanakaw. Papahiya mo ko, mas ipapahiya kita. What are you talking about? Wait. Lagi naming sinasabi, we are blessed kasi dito tayo nakatira sa Southeast Asia, isa sa pinaka-diverse and naturally and culturally rich na regions sa mundo. Pero syempre, kahit anong ganda, minsan meron pa rin mga scams. Yan ang pag-uusapan natin in this episode. Hey there, poor traveler. I'm Vince. I'm Yosh. And I'm Ces. Welcome to the Poor Traveler Podcast. The show that will help you plan smart, travel safe, and make every trip Worth it! Yan. So actually, earlier this season 6, we discussed scams in Europe, di ba? At saka naging 3-part episode yon. So if sa YouTube kayo nakikinig, balikan nyo yung 3-part scams episodes namin about Europe. Trilogy yon. May isa ng 2025, December, tapos may dalawa na sumabit, naging 2026 episodes. Ang daldal kasi natin. January. Dami nating shinare ng mga scams. And in fairness, kasi when I check the comment section sa Spotify, may mga nag-comment at nag-share din sila ng kanilang mga experiences. And surprisingly, may nag-share ng experience sa Thailand. Oo. So, tama lang at sakto lang na gumawa tayo ng episode na to about Southeast Asia scams. Oo. Kasi mas maraming pumupunta doon na Pinoy kasi mas malapit. Diba? Correct. Tsaka ang Southeast Asia, yan ang home region natin, di ba? Yes. So, dapat talaga kilalanin natin siya inside out, even if merong scams. Huwag tayong, Puro ganda lang. Oo. Warts and all, i-discuss natin. Parang reality check, no? Oo. And para rin maiwasan din nila. Kasi lalo na kung pupunta kayo ng Thailand, Cambodia, Vietnam, Indonesia, kasi meron talaga. Correct. Kasi dito rin naman sa Pilipinas, aminin na natin, di ba? Hindi tayo magaganda-gandahan dito. Meron din naman. So, may nag-comment din sa Spotify natin, sabi, tama na merong ganitong mga klaseng episode. Oo. Dagdag kaalaman, tsaka pag alam mo yung konsepto na naka-helmet ka, di ba? The knowledge of the scams, yung modus operandi, will help us be more aware to look for yung signs na maamoy natin, di ba? Yes. Uy, on that note, kasi nagtanong din tayo sa mga members ng The Poor Traveler Support Group and The Poor Traveler Subreddit kung ano yung mga scams na na-experience nila. Oo. So, i-discuss natin lahat ng mga, hindi man lahat, pero yung karamihan sa mga kinontribute nila, yung mga ambag nila, mga experiences nila. And just like last time, gagawin nating contest to. Ay! So, i-rate natin sa scale of 1 to 10 how likely na mabibiktima tayo sa scam na to. And along the way, i-share din natin yung mga experiences natin. And if nabiktima na tayo, matik 10 yun, 10 yun. Pero as always, disclaimer muna, we're not doing this episode to paint Southeast Asia as a bad place to visit. Definitely or not. as an unsafe place na huwag kayong pumunta dito, hindi ganon. We're doing this episode to share lang with you na yung mga scams na to, they exist. Yes. And you should be aware of them para hindi ganon ka-hassle, para hindi masira yung lakad ninyo, yung travels ninyo. Hindi kayo maabala. Oo. Maganda na alam natin yung mga signs, alam natin how these scams work para alam natin kung paano natin maiiwasan. May iwasan. Oo. And hindi rin natin sinasabi na yung mga scams na to ay dito lang sa Southeast Asia. Exclusive lang. Oo, makikita. Kasi for sure may magko-comment. Meron din naman yan sa ibang bansa, meron din naman yan sa Europe, meron din yan sa US. Yes! Pero hindi naman natin sinasabi na atin lang to. Ganon, di ba? Ang sinasabi lang natin is may encounter nyo ito
sa Southeast Asia, mainland Southeast Asia, Indonesia, di ba? Philippines. Ganyan. Parang we don't want to paint parang a bleak picture of traveling around Southeast Asia. As a matter of fact, we want you, after this episode, to have more confidence, di ba? Yes, oo. Na mag-travel. Yan, around Southeast Asia. So, simulan na natin. Agad-agad. Game. Okay, ang first scam natin is the temple is closed scam na related din sa tuk-tuk scam. Kasi yung tuk-tuk scam, very straightforward naman siya. May mga tuk-tuk kasi na ino-overcharge ka talaga. Like, sobrang overcharge. Madalas sa mga Thai cities to, di ba? So, Correct. Bangkok, Ayutthaya, hindi ko to na-encounter sa Chiang Mai, so hindi ko masabi. Pero Phuket, di ba? Maraming ganyan. And sabi rin ni Jacqueline Klein, same temple or palace is closed scam daw yung na-experience niya. Tsaka yung jewelry store scam in Thailand. Related din yan. So itong temple is closed scam, tuk-tuk scam, and jewelry store scam, related yan. May i-explain natin kung paano. Magpipinsan sila. Yes, isa lang siya. Ito naman from a former alto from Reddit. Hahaha, Thailand. 2012 pa naman. First time namin ng friend ko and nasa Grand Palace. Punta na sana kami sa hotel for check-in saka to meet our other friend kasi iba ang flight nila. Sumakay kami doon sa mga tuk-tuk na nag-offer. Bilang wala kaming alam that time, sakay naman kami. Yun pala, scam yun na dadaling kayo sa mga jewelry shops. See? Interconnected. After the first shop, sabi ni driver, punta kami sa second shop. Tumanggi na kami, tapos bumaba na lang, then siningil kami. Hindi ko na lang matandaan kung magkano. Binaon niya na sa limot. Oo. Oo. Minsan Oo. kasi ganun yung effect, di ba? Kapag may naloko ka, parang, yain na yung gano'n, di ba? Ayoko na maalala. Oo. So, saan papasok yung temple is closed na sinasabi? Bakit siya temple is closed scam? So, ganito yung modus nila. Ito, ilang beses ko tong na-encounter, pero hindi ako kumakagat. Pero lagi ko silang na-encounter. Nako, Oo. mukhang ano to. Okay. So, na-encounter ko sila usually sa entrance ng mga temples. And even sa entrance ng Grand Palace. So, may mga tao doon na very friendly. Madalas magpapakilala sila as teacher or nagtatrabaho sila sa loob. Kunyari, magtanong ka sa kanila ng directions or kunyari parang saan po yung gate. Kasi minsan maraming gates, di ba? Saan po yung gate? Saan po yung entrance? Minsan naman, parang sila yung mag-a-approach sa'yo. Pag feel nila na parang, ay, mukhang ano to mabibiktima. Mukhang anga-anga. Ganyan Turistang-turista, ganyan. Oo. Naka-elephant pants. So, Oo. turistang-turista. So, ang sasabihin nila sa'yo is, yung temple is sarado kasi holiday ngayon. Kahit na nakikita mo na bukas naman siya. May mga tao-tao. Oo, may lumalabas-pasok. Ang sasabihin nila sa'yo is, hindi, ano yung mga yan, special event. Parang may, pero hindi siya open talaga for tourists. Okay. Nung una ko silang na-encounter sa isang temple sa Bangkok, hindi pa to yung malaking temple, hindi to Grand Palace, hindi to Wat Po, Wat Arun. Nagtanong ako kung saan yung entrance. Oo. Tapos sinabi nila na, but it's closed. Ganyan. Ako naman, may pumapasok. Oo. Selfie sila sa Oo. Imposibleng hindi turista tong mga to. Oo. Parang ganun. Pagpunta ko sa isa pang temple, ganun din. Oo. May Parang nagsabi ganun. rin ulit Oo. sa'yo. So, anong mangyayari? Kapag naniwala ka, ang susunod na sasabihin nila is most temple sa Bangkok, kasi nga holiday, ay closed. So, kahit pumunta ka sa isa pang sikat na temple, closed yon. Pero, meron silang alam na temple na maganda, hindi masyadong maturista, na bukas. Correct. Kahit holiday. Ida-divert ka Oo. ngayon. Oo. Tapos, aarte sila, natatawag sila ng Tuk-tuk! Oo. Tapos, yung tuk-tuk, kala mo ngayon lang sila nagkakilala, nagkakita, pero actually magkasabwat sila. Correct. So, sasakay ka doon. Itutur ko ngayon ng tuk-tuk driver. O-offeran ka. Katulad nung sa letter Yes, sender. oo. Oo. Letter sender? Ano ba yan? Napakaluma ng terminology. Lovingly yourself. Nung Reddit user. Reddit user. Redditor. Redditor. Ayan. Tapos,
itong si tuk-tuk driver, dadalhin ka naman niya sa temple, Mhm. may pagdadalhan naman siya, pero majority ng pupuntahan nyo, puro mga shops. Yes. Jewelry shops, jewelry store. Oo. Kaya yung temple is closed scam, tuk-tuk scam, and jewelry store scam, they're all linked. It's one whole theatrical play. Oo. It's scam eleganza extravaganza. Oo. It's very organized. It's a Yes. big syndicate na nga eh. Oo. Mm. And alam nyo, I think na biktima ako. Ngayon ko lang na-realize. Now that you're telling me, Matic 10 ka na. Matic 10 na ako. Kaya pala may nagbago sa Facebook Oo. habang kinukwento Biglang may Oo. it's all coming back to me now. Flashback. Nagtanong ako kung saan yung entrance. Oo. Tapos sinabi nila na, oh, but it's closed. Mm-mm. Ganyan. Pero meron silang alam Mhm. na temple na maganda, Aha. hindi masyadong maturista, na bukas. Correct. Kahit holiday. Pero, hindi ko dedepensahan yung sarili ko kasi, or gusto ko bang depensahan? Paano ba? Defend your honor! Nasaan na yung button? Guys, Pag nabiktima ka, oo. Ayan. So, I think na biktima ako, guys, no? So, it was actually my honeymoon. July. Tapos, to be fair to me, to be fair to me, it was really the king's birthday in July. Mm. 'Di ba ang king's birthday naman nila is it's celebrated hindi lang yung one day na yon, kundi parang extended period. So all around Thailand, Bangkok specifically, ang daming mga parang picture ng king, tapos meron kang parang happy birthday king. O di syempre ako oo. naman feel ko na nagde-dedicate ako. Tapos nakita ko pa naman yung reclining Buddha. Yun. So nakapasok naman ako sa isang temple. Nakaisa ka naman. Nakaisa naman ako, in fairness sa akin, Oo. Nung lumilipat na ako, doon na sinabi sa akin na, because it's the king's birthday, may special something dito sa ina-attempt namin pasukin na parang Isa pang temple. But, if you want, kasi it's about to start. Ako naman, what is about to start? Fireworks for the king. Mm. So parang meron daw fireworks for the king by the river. So sabi, if you want, dadalhin ka namin, best view of the fireworks by the river for the king. Mm-mm. So medyo malaking factor sa akin is totoo naman birthday ng king. Mm-mm. 'Di ba? Malamang nga ay magpapasara yan. Kailan to? Yung lumang hari pa? Hindi, yung Batang Hari. Batang hari na. July ang birthday kasi nun eh. Mm. July ako kinasal dati, 2018. Ah. So, sakay kami sa tuk-tuk, dinala kami sa isang bar. Bar na may view of the river, maganda naman, tas may pagoda rin sa view. Pero guys, hanggang 12 midnight kami dun sa bar. Ha? Kasi, hinihintay ko yung fireworks. Na hindi nangyari? Na never nangyari. So actually, pinagastos kami dun sa bar. Kasi may komisyong makukuha for sure. Oo. Overcharge yung bar. Hindi Hindi mo masabi. to be honest, hindi ko nabinilang. Kasi parang, ang tagal kasi namin dun from merienda to dinner Oo. to hanggang midnight. Kasi in my mind, baka hindi pa nagsa-start yung Parang hindi ko dapat. Madami. Pwede ba 30 points? 30 points si Ces. It wasn't pero grabe, no? Elaborate. Tapos, to be honest, guys, nung time na yun, I didn't feel bad na nangyari sa akin. Inisip ko lang, baka hindi, baka hindi, hindi natuloy yung hindi birthday natuloy celebration. lang yung fireworks. So, very simple-minded yung ko noon. So, 100 points na ako, no? Pero alam mo, sis, okay din na parang... Siguro, Okay din na scam ka. Hindi. Okay din na parang feeling ko, ganun yung naging thinking mo. Kasi, that time, it's your honeymoon. Oo. So, parang if hindi mo inisip yun, I think matutuwin yung Feeling ko. trip mo. Oo. Parang okay na na-realize mo na scam yun. Parang later on. Later on. Kesa Ngayon lang. on the spot. Like today. Oo. Grabe, no?
Kaya ako tinanong kung kailan siya nangyari. Oo. Kasi yung mga articles namin about Bangkok scams, 2012 pa, 2013, it goes to show na even yung mga taong malalapit sa amin, hindi nagbabasa And then, ng mga articles natin. Naging creative Naging sila. creative sila that month. Kasi alam ko yung temple is closed. Pero yung the temple is closed because it's the king's birthday. And it's verifiable Ibang eh. isa Oo yun, eh. And there will be fireworks. And there will be Oo. fireworks. The appeal was there. Ay, naku guys. Una pa lang. Diyos ko po. Oo. Ako, napatunayan ko na Zero ka. zero talaga. Kasi Okay. lagi ko siyang tinatanggihan. Okay. Ikaw, Vince. Ako, 0 talaga. Kasi, ang magiging basis ko palagi is online. Online, pati akong si Mr. Google Search. Correct. Kung bukas siya. Bukas siya. Tapos pagdating doon, ang una kong pupuntahan is yung ticket booth. Or kung may ano man, Yung official ba? yung official. Oo. So parang malalaman ko doon. Kumari, for example, di ba? Sa Thailand naman, entrance to the temple, may mga arrows. Pag close kasi, usually, ina-update nila yun na parang temple is close. Pating may signage na ganun. Pag narinig ka ng mga scammers, baka gumawa ng signage yung Oo mga nga. yun. Temple is closed. Oo, ang dali pa naman mag-print ng mga tarpaulin ngayon, di ba? Oo. Pero Yun. tama yung approach ni Vince, no? Get it directly from the horse's mouth. One of my favorite sayings, di ba? Kung saan yung ticket booth, yun yung ticket booth yung tatanungin. Oo. Di ba, Ses? Di ba? Ayun guys, before we continue, if na-enjoy niyo itong episode na to and yung mga previous episodes natin, don't forget to hit the subscribe button and hit the bell icon para updated kayo sa mga next episodes natin or yung mga future uploads natin. Mm-mm. Pero kung sa Spotify naman kayo nakikinig, please give our show a follow. Just tap the title, The Poor Traveler. On the next screen, tap follow. Tapos, hanapin nyo na din dyan yung rating. And give us 5 5 stars. stars. Hindi kayo mabibigo kasi we have 5 years worth of beautiful, episodes that you can binge listen to on Spotify. Habang naglalaba, nagsasampay, naghuhugas ng plato. Nagda-drive. Yes. Yan, nag-exercise. Pero unahin ko lang tong isa na to kasi siya yung ating Tipiter of the Week. Unahin na natin siya. Ang Tipiter of the Week natin, this is Shane Rosel Espiritu. Na-meet ko sila! Na-meet ko sila in person. Binigyan ko sila ng TPT stickers natin Stickers. sa Sa BGC. BGC. Oo. Shane Rosel Espiritu. Yes. And hobby. And hobby. Oo. Sabi niya, tinanong natin, di ba? Mm-mm. Ano yung mga scams na na-experience nyo sa Southeast Asia pag nagta-travel kayo doon? And yung reply niya is, so far, wala naman po since guide namin ang mga travel guides ni TPT. Wow! Kasi marami na tayong articles about it. Mm-mm. At saka maraming, sa mga travel guides natin, di ba, Bangkok Travel Guide, Bali Travel Guide, Ho Chi Minh City, Hanoi Travel Guide, Siem Reap Travel Guide, dinidiscuss natin yung mga scams para alam nila. So, maganda na pag-usapan yung mga ganitong episode. Correct. Oo. Pero, one of the best ways to support this podcast is by using our promo codes. Meron tayo sa napakaraming mga travel websites, lalo na if may upcoming trip kayo, is-save nyo na yung mga promo codes na babanggitin ko kasi it will give you discounts din naman. For Agoda Hotels, it's Agoda TPT. That's 10% off, capped at 100 USD. So, 5,700 pesos yan as of this recording. Just enter Agoda TPT sa deals page, di ba sa app, deals page. Hanapin nyo yung, i-enter nyo lang yung Agoda TPT doon, then select a hotel or, di ba, or kung ano man. Kasi meron ding mga apartments sa Agoda, di ba? May hostel din. So, as usual, pili lang kayo ng hotel and room. Tapos, pag mag-check out na kayo, meron dong field na coupon nakalagay. Enter nyo lang ulit yung Agoda TPT. So, twice nyo siya kailangan i-enter and kailangan all caps. Yun. Kasi marami nagsasabi sa atin, bakit po ganun hindi gumagana, ina-enter ko po sa checkout. Kasi kailangan nyo muna siyang i-redeem muna. So, it's redeem, search for a hotel, and then apply the discount by entering it again upon checkout. So, twice nyo i-enter. Kung activities naman, activities meaning attraction tickets, tours, passes,
Meron din sa Agoda niyan, ang code naman natin dyan is AATPT. So, pwede nyong i-redeem ng sabay para hindi na kayo mahirapan. Agoda TPT and AATPT, you can use it up to 5 times, pero it will be saved in your account for 30 days. So, after 30 days, if hindi nyo naubos yung 5 times na yon, you can just redeem it again. Yun. Just tandaan nyo lang, redeem, search, then apply. then apply. Ayan. Yes. So, Redeem, ayun. search, apply. Gawa kaya tayong jingle. redeem, search, apply. Oh, Agoda! Oo. Ganon. Kung Klook naman, mas gusto nyo sa Klook, it's the Poor Traveler Klook. Ang discount naman yan for hotels lang to is 800 pesos, pero one time nyo lang siya magagamit. Tapos meron din tayong discounts for cruises. It's the Poor Traveler for Star Cruises, Dream Cruises, basta sa stardreamcruises.com kayo magbubook. Hindi nyo kailangan tandaan yung lahat. Pwede nyo makita yung list ng mga promo codes natin sa description ng episode na to or just visit www.thepoortraveler.net/masterlist. Nandyan din lahat ng mga hotel recommendations natin, tour recommendations, and mga travel essentials na hindi nyo dapat makalimutan when you're traveling sorted by destination. Ayun. Pwede ako magbasa nitong Sure. susunod? Kasi medyo ako dito, parang nagulat ako. Sige. So yung next scam naman natin is all about overcharging. Okay, meron tayong isang commenter sa The Poor Traveler Support Group. Si Grace, Hi, hindi ko in-expect na maloloko ako buying ground coffee sa Ho Chi Minh City. Usually, alert ako sa computations and sa conversions. Pero ang bilis ni ate magsabi ng amounts at magpaikot ng computation and I ended up paying 3 million Vietnam dong for 2 kilos of coffee and some dried fruits. So Magkano kanina, nung nabasa ko, sabi ko, 7,000? nag-compute ako 6,700. Uy, malapit na. Kasi lumagpas talo ako sa Price is Right. Charot. Pero pwede na yun kasi biro mo, in your brain, you were Yes. able to do it. Almost 7,000 Correct. pesos. Almost 7,000 pesos For for coffee. 2 kilos of coffee and some dried fruits. Tapos parang feel ko yung frustration niya kasi sabi niya, alert ako dito eh. Mm-mm. Alert ako dyan sa mga computations and conversion pero for some reason, mabilis daw yung si ate. Oo. Alam mo yung mambubudol? Di ba yung mga nabubudol, nadadaan sa ganyang, Sa sweet talk. sa sweet talk, na parang kino-confuse niya yung mind mo. And madali kang mako-confuse sa Vietnam kasi ang daming zero eh. Correct. Ang daming zero ng... Ang hirap mag-convert, di ba, pag ang daming zero. Indonesia is also Oo. very hard kasi ang 25 pesos sa kanila is 17,000 very, this is very... IDR sa kanila, Oo. di ba? Oo, masyadong mahaba. Tapos ito meron pang isa pa, si Joy, sabi niya, Cambodia. Kaya hindi na ako magta-travel ulit doon. So medyo hindi niya nagusto. Ano siya? It's my favorite, wait, Joy, kausapin kita. So, way back in 2014 or 2015, siguro yun, meron akong kinainan. 10 USD lang ang meal. Kasi diba sa Cambodia, yung pera nila sobrang baba. They accept dollars. Mm-mm. Diba? It's normal for them to accept US dollars. So, 10 USD lang yung meal, pero siningil ako ng 100 USD. Nagalit yung ate, parang pinapahiya ako. So, binigyan ko na lang ng 100 para na lang matapos na. Putek, naka-elephant pants kasi ako, kaya alam na tourist ako. First and last sa country na yon. Sabi ko na nga ba, elephant pants na yan eh. Oh. Alam niyo, ilang beses na ako nag-Southeast Asia na travel, di ba? Pero once lang ako nagsuot ng elephant pants. Yun ay nung nakalimutan kong mag-pants dun sa Grand Palace. So, bumili ako ng elephant pants. Kaya kailangan. Oo, parang ganun. Pero, totoo naman yun. Parang, ako yung type ng turista na parang ina-embrace ko yung pagiging turista. You participate in the touristy things. Oo. Like kung pwedeng bumili ka ng I Love SG na t-shirt, Yes. bumili ka. Oo, ganun ako I as a love turista. HK na may heart Oo. lang. Bumili din ako. Ako rin. Oo. Hindi ako nagtatry, parang, syempre nagtatry ka mag-blend in. Depende sa situation. Pero generally, I enjoy being a tourist talaga. Me too. Pero yun nga lang, meron talaga siyang downside. Downside. Oo. Nagsusumigaw talaga ka na Mm-mm. target. Pero nakakalungkot kasi parang, minsan yun yung modus eh. Yung actual modus is, yung hihiyain ka para mag-give up ka na lang. Ifo-frustrate ka, tapos syempre bisita ka eh, di ba? Mm. Hindi mo alam yung lugar, wala kang kilala, wala kang rest back. Hindi ka Mm-mm. pwedeng
may language barrier din di ba? Hindi ka pwedeng sabihin na, kuya, tinan mo si ate, niloloko ko. Oo. Wala kang makakausap na ganun doon, di ba? Mm. So, kaya si Joy, ang ginawa niya, sige, 100, Pero eto mahal na. Isipin mo for a meal, 100 Oo. USD. Nung time na yun, 4,800 pesos. Oo, 2015 Grabe. Oo. Tayo kapag halimbawa may meal tayo sa US or sa Europe, Oo. pagka 1,000 lumalagpas parang pesos. 20 USD, Oo. parang ano na ako parang Hinayang na hinayang ka Oo. na. Kailangan maubos to, di ba? Mm. Parang ganun. Especially if you're on a budget, tapos konti lang yung parang buffer mo for mistakes. 'Di ba? Parang doon pa lang ubos na yung kung ano man yung perang meron ka. Marami pa, no? Si Annie Carpenter 1264. Sabi niya, yung montek na yung sa coconut scam. Una, mabait sa'yo yung magbubuko. Papabuhatin ka pa ng paninda niya. Yung For a parang, photo. oo, Oo. igagano, no? Oo. Later, aalokin ka ng buko. Akala mo libre yun. Yun pala, tatagain ka ng presyo na worth 150,000 dong, which is 337 pesos. Buti na lang nakita ko sa TikTok at umiwas kami agad. Research na lang ng maigi kung ano ang mga common scams sa lugar na pupuntahan nyo. Buti na lang. Yun yung kagandahan ng mga, 'di ba, TikTok Yes. ngayon, yung Oo. sobrang accessible na yung information niya. Kung may coconut scam pa pala, no? Ano siya, parang a scam, sub-scam. Sub-scam ng food scam, meal scam, di ba? Oo. Ito naman from Reddit also, si All X Around. Vietnam din. Not really a scam per se, pero bibigyan ka ng street vendor ng free taste, pero bawal bumili ng isang piraso lang. Bibigyan ka ng isang buong supot ng overpriced na paninda. Ikaw na lang mahihiya na tumanggi. Parang ano to? Ano kaya yung no? product? Oo nga. Oo nga, sa free taste, feeling ko pwede yung mga yema, yung mga Ganun. parang ganun. Mga candy-candy. Yung maliliit. Oo. Oo. Hindi ko alam kung nakwento ko na sa isa sa mga previous episodes natin, pero meron akong kwento sa night market sa Hanoi. Mhm. So, di ba nung nasa Hanoi ako, kasama ko si Josephine na Ay, na-meet ko lang. French. Oo, yung Oo. French na backpacker friend. Yes. Na-meet ko lang sa Thailand, pero nag-decide kami mag-travel together through Laos, all the way to Hanoi, ganyan. So, pag nang nasa Hanoi na kami, so syempre si Josephine kasi like white woman. Yeah. So, Obvious na obvious. obvious. Oo, na turista. Ngayon, meron kaming nakita na isang cart na nagtitinda ng para siyang kumbaga sa atin binatog. Pero yung instead na cheese, ang nakahalo sa kanya is shrimp paste. It's weird, pero guys, masarap. As in, Wow. sobrang sarap niya. Shrimp paste is bagoong, right? Bagoong, oo. Masarap yan. So, parang ako, di na mahilig ako sa bagoong, Ako sa rin. alamang. At At saka mahaba yung pila eh. So, si Josephine din, parang na-curious siya. So, kami, na-attract siya. pumila kami. Tapos, halos lahat nung nakapila, locals kasi. So, kami lang yung parang turista. So, si Josephine yung bumili, tapos sabi niya, 2, ganyan. Hindi ko na matandaan yung eksaktong presyo eh, pero kunyari, ganito. Yung presyo na sinabi sa amin kung magkano, kapag kinompute mo, kunyari, 150 pesos. Tapos masarap naman siya, so we didn't think much of it at the time. The next night, ayaw na ni Josephine, kasi natikman na niya. Ako, gusto ko pa rin, favorite ko na nga Oo, siya. binalikan mo. So, ako na lang yung bumili. Tapos, nung tinanong ko kung magkano this time around, parang ang sinabi niya kunyari is 100 pesos. So, ako parang, mas mababa to. Correct. Natuwa na lang ako, ay, mas mura Mas to kaysa mura, kahapon. oo. Ganun. So, third night, Hala! favorite ko talaga siya, guys. Oo. Na-realize ko na baka kasi, kaya siya mahal kasi turista nga kami. Hindi namin alam yung totoong presyo. Correct, oo. Eh, hindi naman ako matatandaan nung ali. Mm-mm. This time around, instead na magtanong ako kung magkano, hindi ako nagsalita. Kasi papasa naman tayong Vietnamese eh. Kaya, mga Pinoy, kaya. kaya Oo, natin eh. Wag lang oo. tayo magsasalita. Correct. And wag lang tayo naka-elephant pants. Then, giveaway! Hindi ako naka-elephant pants. Oo. Yun. This time, hindi ako nagsalita, nagganon lang ako. Sign language lang. Nag-one lang Tapos ako. medyo masungit yung mukha. Parang Parang like, hindi friendly. Mm-mm. Oo. Neutral. alam niyo kung magkano lang siya? Magkano? Like 20 pesos. What? Oo. Pag kinonvert mo, nasa 20 pesos lang siya. Hindi eksakto ha.
Ano lang to, Para sample makita lang. lang yung Oo, hindi ko naman tandaan yung difference. tamang presyo. Oo. Pero ganun kalala, yung Patong. patong Yung pagka-overpriced. kapag ka-turista ka. Pwede mong pinutin yung button? Ay, Oo nga. Oo, nag-fall ako! 100 points! Kasi 3 beses bumili! 2 out of Oo. 3 Yes! na scam siya. Yon! Yung first si Josephine, yung bumili. Yon! Hindi, kasama ka pa rin doon. Accomplice! Ah. Accomplice! Uy, Okay. Vince, in fairness Oo. hindi siya ang lowest, I Yes. think So Oo. far, ako pa rin. ang lowest. Hindi ka ba ever na overpriced? Hindi. No, sorry. At saka, guys, di ba? Yung kultura sa Southeast Asia, di ba? Hindi naman sa lahat, pero marami sa mga tindero doon. Parang pag nagtanong ka, tapos sinabi mo babalikan, hindi normal sa kanila yun, di ba? Parang gusto nila bibili ka na Sa kagad. Pilipinas lang ata yun eh. Balik ako, ikot ako. Oo, tayo Oo. kasi canvas talaga. Oo. Ay, huwag kayong mahiya, no? Oo. Kahit na sigaw-sigawan kayo ng tindera na parang, di ba, meron tayong episode na, you're a liar. Mm-mm. Parang sinasabi na, hindi ka naman babalik. Oo. Ganun, blah, blah, blah. Eh di liar! Wag. Kaysa Oo. naman mag-overpay ako ng Oo. something. Pero may napansin ako dito sa mga, sa mga nag-comment ito yung apat. Parang ang modus operandi nila, ang pinaka-tagline is shame. Yes. Mm. Shame sila. Oo. Parang ikaw mahiya ka sa sarili mo, wala ka ng choice, Mm. maka-corner ka, bibigay mo na lang kung anong Oo. gusto nila. Mm. Pero dun sa nangyari sa amin, parang nahiya na lang ako sa sarili ko on my own. Charot. Hindi naman ako shiname ng tindera. Parang naano lang ako na parang, ay, Sige na nga, Vince. Bigyan na nga natin ng dignidad. nagbayad ba Kasi- talaga ako ng 200 pesos para sa binatog? Oo. Charot. I-allow na natin na magkaroon siya ng konting dignity. Ayan. Ayan. Okay. Scam number 3. Bike or motorbike or jet ski rental scam. Ano ba to? So, ang modus nila is, unahin natin, bike na lang muna. Sige. Okay. Bike and motorbike. Kasi di ba one of the more popular ways to, actually, one of the cheaper ways para makapag-ikot-ikot ka, lalo na sa Cambodia and sa ibang mga towns and destinations sa, kahit sa Bali, kahit sa Thailand, is bike. Pero meron kasing mga scam na parang, di ba, rental, tapos may pipirmahan ka. Kapag binalik mo, sisingilin ka for the, like, gas-gas dun sa bike or motorbike. May damage yung Oh, motor. no. Tapos, pipilitin ka nila magbayad ng malaki for that kahit na yung damage na yon, yung gas-gas na yon, is nandun na to begin with. Ay, nakakatakot. Oo. So, meron sa mga beach destinations naman, I think, meron akong nabasa before na sa Bali nangyari to and sa Phuket din yata, yung jet ski naman na version. So, ganun din. Parang, charge ka nila for damages dun sa jet ski, mas mahal yun. Oo. Damage sa jet ski na nandun na to begin with. So, ito naman madali lang iwasan eh. Okay. Wag na lang kayo mag-rent. Chika! Hindi, I mean, i-document nyo siya. Oo. Make sure na i-video. Yes. Oo. Hindi na ubra yung picture ngayon. Video na. Kasi yung photo, sasabihin nila. In-AI. Edit. Oo. Oo. Actually, Yosh, tama yung tama yung tip mo, no? Naging tip din sa atin yan nung guest natin na from an insurance company, 'di ba? Na yung luggage mo, i-video mo bago kayo maghiwalay nung check-in baggage mo. Tapos sabi mo, buti na lang kayong dalawa, it's your habit. 'Di ba? It's your normal habit. Actually, sa kanila ko nga rin natutunan, even leaving a hotel room or like an Airbnb, 'di ba, a rented apartment, before leaving, i-video nyo lahat. Para meron kayong evidence na, uy, wala kaming iniwan na damage dito sa property. So, very good tip na dapat i-video. Yun. Flashback. Tip para sa mga mahilig mag-book ng apartment kapag nagta-travel. So, kapag nag-check-in kayo, mag-take kayo ng pictures and videos ng apartment nung dinatnan nyo bago nyo galawin para meron kayong proof kung ano yung itsura niya nung dinatnan nyo yung apartment. And kapag mag-check out din kayo, mag-take din kayo ng photos. Ang reason dito is para kung halimbawa may mangyari, may masira or something na hindi nyo naman kasalanan, at least meron kayong proof na, oh, ganito yung itsura niya nung dinatnan ko and ganito yung itsura nung umalis kami.
So, hindi kayo magiging liable kasi meron kayong proof. Yun. Follow for more travel tips. Kahit hindi nyo naman siya balak i-post. Oo. But anyway, we digress. Correct. We digress, but the key here is video. Yes, document it. Mm-mm. Hindi pa naman ako nag-fall dyan. Nagbabike ako abroad. Yeah. Sa, kunyari, Cambodia, nagbike ako, ganyan. Pero, always rent from reputable stores or companies. Yeah. Paano mo malalaman yon? Check the reviews. Kasi usually, yung mga disgruntled na mga customers, nagre-review ngayon ng review, Oo. di ba? So, makikita nyo. Pag meron lang kayo mabasa, kahit isa lang, Oo. iwasan nyo na yun. Buti na lang nasabi mo to kasi bala kong mag-Cambodia tapos mag-bike. Kasi never ko pa nagawa. Uy, tama. Ano? Oh. May isa pa. Isa pang bike scam din Ano? sa Cambodia and Thailand. Remember, binibigyan ka ng lock at saka nung parang chain Mm. kapag nag-rent ka ng bike. So, ang ginagawa daw ng ibang scammers is, nire-rent mo yung bike, pupunta ka na ng Angkor or Oo. whatever. Tapos itatali mo na yung ano mo. Oo. Pero may nakasunod sa'yo na kasabwat na may susi din dun sa bike mo. Mm. So, pagpasok mo ng temple or whatever, kukunin nila yung bike mo. So, ikaw, nawala mo yung bike. Oo. Pero actually, nasa kanila rin yung bike. Kasi Oh kasabwat my nila yung... gosh. Oo. Ay, So, nakakatakot. hindi siya talaga nanakaw. Huwag na nga lang akong mag-bike tour sa Cambodia. Mag-van na lang ulit ako. Hindi, pwede naman. Basta yung Reputable. reputable. Oo. Usually naman, kunyari, yung mga hostels, meron silang sarili nilang bike rental. rental. Or yung katabi nila. Oo. Ganon. Okay. Medyo kinakabog yung dibdib ko. Ayoko kasing magganito eh. Ang talagang gawin ninyo, guys, tanungin nyo na lang talaga yung mga nasa hostel or sa hotel reception ninyo kung saan. Usually kasi, like yung sa amin, tinanong namin yung sa reception na parang saan pa pwedeng Rent. e-bike. Kasi dati e-bike yung nirenta namin sa Myanmar. Imagine nyo, dati meron ng ganon. Sinabi niya specifically na ito yung puntahan ninyo, malapit lang dito sa hotel. Diyan kayo mag-rent. Tapos, kung gusto niyo naman ng parang uso din yung parang kalesa nila doon. Oo. So, dito kayo pumunta. Kasi sa tapat ng hostel namin, ang daming mga e-bikes, ng mga rentals, nag-o-offer. Mm-mm. Pero very helpful na doon kami pumunta sa nirecommend nila kasi yung mga ibang nandun sa kabila, parang medyo mas mahal sila ng, for example, mga dati, mga 500 to 1,000 pesos. So, ganun. In summary, mag-video, Magbasa ng reviews. magbasa ng reviews, ask the hotel reception for recommendations. Yun. Yeah. And that's it. And Yun. that's it. Oo. Parang, hindi naman namin kayo dinadiscourage. Huwag Oh naman my. discourage. Sige, balitaan ko kayo ha. Proper precautions lang. Just imagine, kailangan ko mag-shell out ng money. Di ba? Para bayaran yung bike. Ay, knock on wood. Okay. Wag. So walang magpo-fall sa atin. Wala pa! Wala Pero pa! how likely are you? Wala pa! Sabihin niya says, how likely after this episode, 0 na. Zero na. Zero na, guys. Sige na, may 10 na ako eh. Okay. Number 4 is tour guide scam. Marami kayong mapupuntahan ng mga temple sa Angkor. Marami to. Angkor. Na yung iba sa kanila unsolicited. Yung bigla ka lang nilang sasabayan. Okay. Tapos itutour ka nila. Kwento-kwentuhan ka Yung na. iba, tatanungin ka, I'm a tour guide, you can hire me, ganun, blah, blah, blah. Pero malaki yung singil nila. Yung iba naman, parang, yun nga, parang akala mo, sumasabay lang sa'yo, kinukwentuhan ka, ng tinutour guide ka na niya pala. Pero, Sa dulo, sisingilin ka. sisingilin ka. Oo. Wow. Akala ko naging friendly lang. Feeling ko, wait, hindi, ayoko. Ito from our Facebook support group. Galing kay Bonner. Vietnam scam experience noong 2018 sa Saigon. May nag-offer sa akin ng tour at sabi niya 20,000 dong lang para picturean ako at dalhin sa mga tourist spots sa Saigon. After ng tour, bigla niyang sinabi na 20,000 USD daw. Hindi dong? 20,000 20,000 USD? 1 million pesos. Wait plus. lang ang 20,000 Vietnam dong is 44 pesos, di ba? Pero ang 20,000 USD is magkano yun? 1 million plus. Oh my gosh. Halos 1 point
2? Saan tapat ng langit ako magwi-withdraw ng Kaya- ganong kalaking pera kung sakaling singilin ako ng 20,000 USD? Ay, Ala. ako doon na-shock ako ang lakas ng, Grabe. grabe yun. Hindi man lang 20 or 200 USD, no? 200 USD parang feel ko pa. Oo, Diba? parang- 200 USD parang pwede-pwede pa. Oo. Kasi may tour eh, di Ito, ba? obvious na scam eh, no? Oo. Hindi sumisigaw talaga siya na scam. Okay. Wait, ituloy Ito natin. pa, Sige. pinapangunahan Oo natin. nga eh. Oo nga eh. Kasi nadala kami. Bonner nadala kami. Nabigla kami sa 20,000 USD. Okay. Inaway ko ulit siya at nilakasan ko talaga ang boses ko para marinig ng mga tao sa paligid. In the end, 100,000 dong lang ang binigay ko since nag-effort naman siya. At maliit lang din naman ang halaga nun. Napansin ko na kapag lumalaban ka, umaatras din sila. Pero take note, 2018 pa to. 4 na beses na ako nakabalik ng Vietnam at mula second trip namin hanggang sa most recent, wala na akong na-encounter na scam kasi natuto na ako. I think Oo. that's the best takeaway na makukuha ko from Bonner, no? Na hindi siya nagpa-disappoint Oo. dito sa experience na to. Oh, bumalik Bumalik pa siya. Mm. Nakaapat siya at 3 out of 4, all okay. Di ba? Pero ang ganda din ng tip niya about yung sa lalakasan mo yung Oo. boses Pag mo. sinishame ka, i-shame Shame mo mo rin din sila. Shame on me? Oo. Shame on you! Parang ano niyan, di ba? Stand your ground. Oo. Na parang nasa tama ako eh. So, pag sisigawan ko ng tama ako, ikaw mali. I feel like, ewan ko ha, may hirapan akong gawin lang, i-execute. Na makikipag-away. Kunyari mag-isa ako, Oo. tapos na-scam ako, Tapos nasa foreign country. tapos sa foreign country ako, tapos mag-isa ako. I feel like may hirapan akong execute to. Mm-mm. Pero baka dapat i-channel ko ang spirit ni Bonner. Oo. Para parang, para ma-survive ko ay, to, papahiya mo ako, mas Ah. papahiya kita. no? What are you talking about? Ganon? Sigawan, palakasan ng boses. Ba? Pasungitan ng muka? O, sige. Gusto mo ng skandalo? Bibigyan kita ng skandalo. O, magla-live ako. Pero paano pag walang tao? Kasi kunyari yung nangyari sa akin. Ano? Ay, may winner tayo! Southeast Asia pala. Oo nga, weakness Sa niya to kanya. eh. Kung gaano ako kagaling sa Europe, di ba? Correct. Ang difference is, nung nagta-travel ako ng Southeast Asia, newbie backpacker ako. Pagdating ko ng Europe, nahasa na ako ng Southeast Asia. Correct! Yun! Kaya Aral hindi to, nyo guys, ha? Hindi nyo na ako masascam sa Europe kasi I'm from Oo. Southeast Asia. Geng, geng. so ito yung nangyari sa akin. Okay. So, di ba usually, kapag a-anchor tour ka, mag-hire ka ng tuk-tuk. Ang bait ng tour ng tuk-tuk driver ko Hindi siya nakaka-English at all, pero sobrang close namin. Ngiti lang siya ng ngiti, ganyan. So, di ba usually tatlo yung stops? 3 or 4. Basta Angkor Wat, Bayon, Yes. tapos either Taprom or yung isa pa, pero pareho silang yung overgrown na ng mga trees. And minsan merong may yung sunset. Pero nung time namin, hindi pa ganun kasikat yung sunset. So, 3 lang usually. Ngayon, meron isang parang very obscure na twin temples. Hindi man siya obscure, madadaanan siya on the way to Taprom. Pero sobrang konti lang yung tumitigil doon. So, pero apparently, parang significant din sila, pero hindi sila as grand. So, nung nadaanan namin, sabi ko kay tatay tuk-tuk driver, parang gusto kong mag-stop. So, nag-stop ako. Dalawa silang magkatapat, magkabilang side ng road eh. Thomanon and Chaya, basta whatever. Makikita nyo sa screen kung nasa YouTube kayo. Kung nasa Spotify kayo, panoorin Punta nyo kayo yung sa YouTube. Best call to action. So, yun yung pangalan ng temples. Pero walang ibang tao. Actually, pagdating ko doon, meron. Pero paalis na sila. So, ako na lang. Tapos, may bata. Like, siguro mga 10 years old or 11 years old na magaling siya mag-English. Sumasabay siya sa akin. Tapos, ine-explain niya sa akin yung mga nakikita ko. Tapos ako parang sabi ko sa kanya, no need. I'm just here to take photos. Kasi nga, hindi naman siya kasama talaga sa stops ko eh. Gusto ko lang na mapicturan. Oo. Side quest lang siya no? Oo, parang wala, nadaanan, so Oo, stop tayo, bumaba, sige. oo. Oo, ganun. Tinatanong ko siya, sabi ko,
don't you have school? Ganyan. Ganun yung mga tanong mo, hindi Oo. about the temple. Hindi about the Oo. temple. So sabi niya, no, yan. Tapos sabi niya nga, parang gusto niya daw kasing nakikipag-usap sa mga turista kasi napapractice yung English niya, ganyan, chururut. Pero sinisingit pa rin niya kapag halimbawa meron akong pipicturean na something. Meron siyang factoid. May fact siya, Oo. ganun, blah, blah, blah. Ano, natapos na namin, yung, nakita ko na, nalibot ka na yung buong area. Pagdating dun sa dulo, Yun na. meron siyang binigay na papel, tapos sabi niya, donation daw. Kasi sa, ewan ko, sa Sa pag-aaral niya or niya, something. oo. Binigyan ko siya ng maliit lang. Nung time na yon hindi pa ako masyado nakakapagpapalit ng pera. At saka wala ako masyadong dala na cash. As in, kung ano lang yung sa tingin ko na magagamit ko for that day, yun lang yung nasa wallet ko. Meron akong pera, pero nasa ibang parts ng bag and ng katawan ko. Yung nasa wallet ko, konti lang din talaga. Parang bat pa nga hindi pa ako nakakapagpapalit. Galing akong Thailand din. Oo. Parang ganun. So, binigyan ko siya ng maliit na halaga. Sabihin natin, kunyari sa pera natin is 50 pesos. Sabi niya, no, too small. Look at the donations of the other people before you. Kasi yung iba parang, kumbaga pag inano mo siya, parang, $100. Ganun, blah, blah, Saan blah. ka pinapakita yung donations? May May parang papel. May papel. sa papel Oo, niya. parang magsasign ka din doon. Parang ganun. Oh. Tapos ako, sabi ko, I don't have that kind of money. I only Yeah. have chururut, blah, blah, blah. Tapos Oo. kinuha niya yung wallet ko. So, binubunot-bunot niya. Oo, meron lang doon, kunyari, parang $10. Parang kinukuha niya. Sabi ko, no, that's too much. Pero anyway, nakuha na niya. May kipagtalo pa ako sa kanya kasi, pero na-realize ko, parang tumitingin siya sa likod. And then nakita ko, may kasama siya na malaking mama. So, hinayaan ko na lang. Oh my God, Vince. Ayun. Modus talaga siya. No? Tapos yung sama ng tingin sa akin ng mama. Siyempre. Tsaka kahit anong mangyari, bata pa rin kasi yun. Yoshi. Oo, patulan ko ba? Diba? Pigil ka pa rin, diba? I mean, hindi katulad nung experience ni Bonner. ni Bonner, diba, na kung matanda, adult, kaya mong sigawan kaya mong makipag-toe-to-toe, Oo. makipag-argue, diba? No, no. Pero pag bata kasi, syempre, ikaw yung mas matanda. Magpapasensya ka. Oo. Pero hindi lahat ng mga nag-a-approach na nakikipag-usap ay scammer, guys. Kasi that same trip, actually that same day. Hindi, the day before, sa isang temple naman, meron akong na-meet na dalawang guys na nakatambay sila sa temple. Tapos, kinakausap nila ako kasi gusto lang talaga nilang makipag-usap at mag-practice ng English. Like, wala sila, hindi nila ako ni-scam, hindi nila ako ninakawan, parang ganun. As in, nagpa-practice lang talaga sila. Kaya lang, yun yung mahirap sa mga scammers di ba? I mean, yun yung pangit na nagagawa ng mga scammers. Kasi yung mga tao na talagang genuine yung intent, pagdududahan mo na rin. Ganun yung nangyayari. Tapos you may just miss out on a good friendship, di ba? Or knowing something from a local kasi nga you've stopped yourself from engaging, di ba? Ayun. Wow. 10 points ako, di ba? So, Oo. okay, sa 20 na ako. Yay, Vince! Si Ako Vince yung zero. bunot. Si Grabe, Vince si zero. Kasi tandaan nyo guys, dun sa Europe, sa Europe Trilogy episodes natin, si Vince ang most likely to get scammed. Siya ang Most champion. ideal victim. Most ideal victim Kasi- ng scams. Hindi lang most likely kasi majority nung Mga nabanggit nabanggit-banggit. doon, nangyari na sa akin. Oo. Yes. So we learned a lot from Vince kung sa Europe. Pero kung sa Southeast Asia, it's looking like, di ba? May Oo. potential. May number 1 na. Oo. Ayan. Punta na tayo sa next. Ito naman ang border visa scam. Oh. So, basahin muna natin from Facebook to. From Tweet. Muntikan lang ma-scam. Noong 2016 from Bangkok to Siem Reap, via local train lang. Pagdating namin sa border, di agad kami nakasakay doon sa parang truck or jeep para dalhin kami sa immigration. May nakita kaming tuk-tuk, doon na lang kami sumakay, and sabi namin sa driver, sa may immigration kami bababa. Tapos, dinala kami sa may parang office building, na sabi ng driver, pagbaba namin, turn left daw. Yun yung immigration. Pagdating namin doon, sabi ng staff, need daw namin ng e-visa to Cambodia. Nako! First red flag. Buti na lang, nag-research ako. Sabi ko sa staff, we're from the Philippines and we don't need to apply for visa.
Nag-insist yung staff, tapos ini-intimidate kami at dinadaan sa lakas ng boses niya. Sabi sa akin, ipapa-deport daw kami. Wow! Pag di kami nagbayad ng $50 for e-visa. Yung kasama ko, magbibigay na ng pera. Nako, yun yung siya. Ako yata yung kasama niya. Ay. Naalala ko na may napanood ako sa YouTube the night before na same situation and scam daw yun. Sabi ko yung Tagalog, wag siya magbigay, niloloko lang tayo. Immigration ka ba? Mga ganong tanong in English para maintindihan nung mga tao doon. Sabi ko, call your friend who works in the embassy. Buti na pala kami iniisip nung kasama ko. Tinawagan niya yung kapatid niya tapos kinausap niya in English. Buti na lang na-gets nung kapatid niya yung situation. Nakisakay sa pinagsasabi niya. Ayun, nung narinig yung Philippine Embassy in Bangkok, pinalabas na kami. Nung palabas na kami, may dumating na mga European, sabi namin, don't go there, it's a scam. Ayun. So, isa lang, mahalagang tandaan natin na hindi natin kailangan ng visa for Cambodia, Thailand, Vietnam, for ASEAN countries. Yes. Yes, guys. So, ang galing din kasi may mention siya na nakanood siya ng YouTube video the night before. So, it helps guys na when you go to a certain country, you search for scams. Baka that's a good tip Oo. that we can have. Parang kunyari, you plan to go to Cambodia scams. Tapos review nyo lang para ma-refresh. At sana, lumabas tong episode na to. Or balikan search nyo. nyo. Hanapin nyo, kunyari, kung pupunta kayo ng Europe, hanapin nyo yung mga scam videos natin sa Oo. Europe. Pupunta kayo ng The Poor Southeast Asia. Traveler. Oo. Meron din tayong specifically mga scam sa Bangkok. Meron tayong video about it, yung Bangkok Travel Mistakes. Meron din tayong Bali Travel Mistakes. So, yung mga videos natin dito sa The Poor Traveler and yung mga episodes natin sa Spotify, nadidiscuss natin yan eh. So, di ba, may benefits ang pagiging tipiter. Oo. Meron, guys. Oo. Ako nga, taga-podcast. Pero may benefit din yung may kasama, no? Kasi tingnan nyo. Na makikisakay, Yeah. umarte. Oo, na parang Acting. magdrama-drama. Sige nga, Vince, tawagan mo nga yung kakilala natin na consul. Oo, di ba? Ganon ang mga drama-drama. Tsaka sa kanilang dalawa, di ba, montik nang kumuha ng $50 yung isa. So, siya yung nagpigil. So, sometimes may benefit kapag dalawa kayo, may isa mas alerto. Oo. Mas may presence of mind. Oo, mas may presence of mind. Kasi nga naman, pag ginamitan ka na ng mga words like, ide-deport ka, nakakatakot. Nakakasindak. Oo. Yung first red flag talaga dito is yung pinagbabayad at saka kailangan daw ng visa. Parang tayo mga Pinoy, syempre if well-researched tayo sa ganitong bagay na pinaka-basic, parang ikaw talaga, ipilit nyo na hindi. Paano kami papadeport? Hindi nga kami kailangang magkaroon ng visa dito. Mga ganon. Pero ito, hindi ako nag-fall dito. Yeah, promise. Oo. Hindi ako nag-fall dito, pero na-encounter ko to. I mean, nakikita ko yung yung mga ganyan. Kaya I can confidently say na zero ako in this case. Oo. Kayo ba? Hindi ba kayo likely na Ako? Oo, 0 to 10, wala, 0 talaga kayo. Ako 0. Ganun kayo confident. Confident. Parang kapag ginamitan mo ng deport to, Oo, bibigay to eh. Oo pag ginawitan mo ng deport, tatawagan ko kayo, Vince! De-deport daw ako! Hindi ako sa consul tatawag. Hindi ako sa embassy tatawag. Sa inyo. Ayun. Pero 0. Totoo ba yan? Oo. Okay, so 0 tayo lahat. Yeah. Next natin is taxi scam. So, alam na natin to, mga taxi scams, di ba? Parang mga nag-overcharge, hindi gumagamit ng metro, iikot-ikot kayo Correct. para pumatak yung metro, Oo. di ba? Alam na natin, Kasi, siguro naman, alam na natin to, di ba? Kasi Hindi sa na natin i-explain Pilipinas masyado. pa lang, di ba? Yan yung Oo. mga nangyayari sa atin. Oo, ito yung meron din tayo na Oo. sure na sure. Correct. Pero merong ambag si Karen from the Poor Traveler Support Group on Facebook. Sabi niya, nung first backpacking trip niya noong 2015 sa Ho Chi Minh City or Saigon sa Vietnam,
Sabi niya, nagbabayad kami sa taxi, super ingat pa nga namin ito kasi nga, ang dami naming nababasa na taxi scam. Yun. Nung pababa na kami, magbabayad na kami ng tamang amount, ayaw kunin nung taxi driver kasi mali daw yung amount na binabayad nila. Oo. Tama naman, parang nanglilito siya. Correct. Inaabot namin yung exact amount dun sa taximeter pero ayaw talagang pumayag. Ang mali ng kasama ko is naglabas siya ng cash galing sa wallet niya. Dapat hindi kasi nasa akin na ang pera na pambayad talaga at tamang currency naman. Okay. Hinablot nung taxi driver yung cash ng kasama ko at binilang sa harap namin ng mabilisan. Nakala mo may hinahanap na tamang cash. Yung pala, ang problem, andun pala sa cash ng kasama namin yung mga USD niya. Nakita niya na nawalan siya ng 100 USD nung nasa Bangkok na kami. Ang first stop namin ay Ho Chi Minh City on that trip. Kaya akala namin ready na kami. Hindi pa rin pala kapag andun ka na sa situation na yun. Oo nga eh. Parang yung nangyari sa akin, yung bata hinablot niya yung wallet. Correct. Oo. Oo. Ito yung driver. Parang yung akala mo, hindi, ako na yung magbibilang kasi parang ang thinking is parang, hindi mo alam yung pera namin. Oo. Ganun. Pero actually, kinuhanan ka ng Ng malaking bill. $100 yung Oh, nakuha sa kanya. Actually, yung paghablot ng pera, that's rude. Diba? That's very rude. Kaya siguro ang tip ko, if ever lang merong mga ganyang scenario, keep as much physical distance from yung kung sino man yung kausap nyo, lalo na kung medyo parang papunta na sa, okay, wait, may argument. Oo. So, as much as possible, wag niyong hayaan na una, mapin kayo like against a wall or against a car. Kasi ito, taxi to di ba? Oo. So, Cornered na siya. Tapos dito, kung nasa loob ka ng taxi, tingnan nyo yung exit strategy nyo. So, habang medyo pa-escalate na yung discussion, tingnan nyo na agad kung medyo kaya nyo i-unlock yung door. Kung kaya, parang i-ajar nyo yung door, tapos tsaka nyo alis na kayo. Oo. Bigay niyo yung bayad na Oo. tama, tapos alis na kayo. Oo, ganun. Tapos, tama yung sinabi niya eh, wag na wag yung hahayaan na makita yung lahat ng cash na dala nyo at mahawakan at makuha. Ay. Pero 2015 to, so siguro hindi pa ganun ka like common yung Mga transportation na Grab. credit card, oo. Kasi ngayon parang i-grab nyo na lang. Oo, Wag na kayo mag-taxi. correct. So, how likely are we na magfo-fall sa taxi scam? In 2026 and onward, zero! Hindi na tayo nagta-taxi. Oo. Yes. Ayan. Okay, number 7 tayo. Ping pong show scam. AKA Go-Go Go-Go, Bar oo. scam. Mm. Kasi marami siya eh. Minsan kasi wala namang ping-pong show yung iba eh. So, ito naman, napanood ko sa Scam City. So, ang ginagawa nila is, sa may patpong, di ba, kapag naglalakad ka doon, merong mga nagyayaya na parang ping-pong show, ganun. Hindi lang naman siya sa patpong eh. Maraming area sa Bangkok yung may mga ganyang shows, ganyan. Yung iba, sasabihin nila parang free siya. And free naman talaga siya. Pero yung scam doon is, sobrang mahal nung drinks. Correct. Tapos required ka na bumili ng at least one drink, pero tagang-taga daw. I say daw kasi hindi pa ako naka-experience. Ikaw ba? Hindi pa? Hindi. Kasama na yun dun sa una ko, di ba? Yung mga fireworks, ganun. So, parang may pagka-overcharge rin to, no? Pero kasi specific sa ping pong show. Pero kasi merong mga, yung sa Scam City, alam niyo yung show sa National Geographic? Parang ang tanda ko doon, mas malala pa. Panoorin niyo yun. I think meron sa YouTube noon, hindi lang official. So, kunyari, ping pong show scam. Paano tayo makakapagnood ng ping pong show pero hindi masascam? May mga guided tours. May mga guided tours. Vetted naman yung mga nasa online, yung mga OTAs. Like sa Klook, meron din. bar crawl. Oo. Okay. Mga legit naman yung mga nandun. So, pwede siyang i-book online lang. Pero kung in person, kayo pupunta doon tapos may mag-aalok. Tapos gusto niyo ma-experience. Wag na doon. Lalo na kung mag-isa kayo. Oo. Huwag na sa tao-tao, no? Oo. Parang yun yung parang yun yung
isa din sa mga takeaway ko sa discussion natin today, kung kaya niyong i-book through a reputable online site that you always use, wag na sa mga tao-taong nag-o-offer. Kasi pwede nilang i-switch up yung price eh. Oo. Parang prepaid na. Oo. Ibayaran nyo na. Ganun. So ito, 0 ako dito. Not interested. Sa mga ping-pong show na yan. Ako din, 0. Ako rin. Ako rin, 0. Yay! Oh my No God. button will be Oo. pressed for this entry. The buzzer button from hell is not for this round. Okay, number 8 is change and money switching scam. So, change meaning sukli. Oo. So, sabi ni Remarkable Love 8090 sa subreddit to, sa Vietnam, grabe ang mga sukli doon, kulang-kulang. Napansin lang namin nung nagbilang na kami ng cash sa hotel. Tapos may umagree. Sabi ni Hungry Inspector 254, true, na-experience din namin to. Tapos ikaw na hindi familiar sa pera nila, malilito ka rin. Kasi again, pagka ang baba ng currency, ang daming zeros, nakakalito Correct. talaga siya. Ang Oo. hirap malaman nung 10,000 sa 100,000, Correct. 50,000 sa 500,000. Sobrang hirap, guys. Na-surprise ako doon. Sobrang hirap. Gusto ko lang naman bumili ng prutas sa Hanoi. Tapos, nabigay naman na sa akin yung parang something like na-sense ko na yung sukli was kulang. Mga ano sila yung mga aunties na nagbebenta ng mga fruits. Their smiley face, tapos yung parang malambing sila, yung parang, ganun sila. Siyempre, language barrier, magigiliw. Hindi, tama yan. Parang that's what they were trying to tell me. Na hindi, tama yan. Oh, bibilangin nila sa harap ko. Pero parang, mali ko ba? Mali ko ba? Pero alam mo, parang, nung sa situation din na yon, inisip ko na lang, hindi naman siguro ganun kalaking nakuha from me. Kasi, ano ba naman yung budget ko nung time na pumunta ako? It was 2012. So, barya lang talaga, if ever, barya lang talaga yon. And kung may nakuha man sa akin, siguro 150, 300. Not that painful, even at that time. Hindi ako sobrang na-sad about it eh. Pero parang feeling ko lang na, hala, ano nangyari? Parang nakakalito. Ganun. Pero alam mo, all the same, kahit kay barya lang or hindi, 10 points pa rin siya. Oo. Kasi nag-fall ka. Wait lang. So, 10 plus 10, 20 ako. 20. Ikaw. 20 rin. Oh my God, it's a tie. Satay. Pero wait, meron ding isa pang entry si Bonner ulit. Okay. Oo. Si Bonner, maraming karanasan, ano? Oo. At parehong galing sa first international trip niya sa Saigon. So, 2018. Yon. Sabi ni Bonner, dahil medyo ignorante pa ako noon at wala pang internet para mag-book ng Grab, sumakay ako ng metered taxi. So, taxi na naman. Nagbayad ako ng 500,000 dong, pero mabilis ang kamay ni Kuya at sabi niya, 200,000 dong lang daw ang binigay ko. Uy, same na nangyari sa atin sa Istanbul. Since budget traveler lang ako noon, wala pang credit card at kabisado ko ang pera ko. So kinikip track niya yung pera niya. Alam kong mali. Same with me. May na-sense din ako. Kinausap ko siya kahit hindi siya marunong mag-English at sinabi ko talaga, I gave you 500,000 dong. I will call the police! The keyword is Oo. police. Nataranta siya sa salitang police at binigay niya ang sukli ko. Na-scam pa rin ako, somehow, dahil mabilis pa rin tumakbo ang metro. Pero at least nabawi ko ang tamang sukli. Oo. Alam- 10 points pa rin kay Bonner. Ba't siya 200,000? Eto, magko-compute ako. Magkano ulit siya? 200,000. 200,000 dong is 448 pesos. Grabe, no? Ang dami kong tips na nakuha kay Bonner. The second tip na nakuha ko kay Bonner is that police is a universal language. Yes. Diba? It's a universal keyword. Oo. Even if... Kahit nasa Europe ka, Oo. nasa Southeast Police! Police! Tayo, mag-fall ba tayo? Hindi pa ako nag-fall sa Sukli scam. sukli scam, I think. Or Mm-mm. money switching. Okay. Ay, nag-fall pero sa Istanbul. Not counted. Not counted kasi Southeast Asia to eh. Oo.
Tsaka na 10 points nyo na ako dun eh. Hindi pwede double jeopardy. Yes, double jeopardy. Double jeopardy. Okay, as it stands right now, 20, 20, 0! Okay. Next scam natin. ATM and money changer scam. Ay ako, confident ko sasabihin, 0 ako dito. Well, hindi pa tayo nagfo-fall sa ganito. Pero ano ba to? Oo nga, Okay. ano ba siya Very specifically? straightforward naman to eh. So, unahin natin yung money changer. So, Okay. sa money changer, yung mali yung ibibigay sa'yo or masyadong Mababa. mababa yung conversion. Hmm. So, kaya dapat sa reputable na money changers kayo magpapapalit or mag-withdraw na lang kayo sa ATM. Correct. Pero, make sure din na safe yung ATM. Yes. Kasi kunyari sa Bali, may time, hindi ko alam kung hanggang ngayon, pero may time na nauso yung skimming. Yes. So, yung meron silang dinidikit Correct. para dun sa machine, Oo. para ma-read nila yung card mo and Yes. makuha yung pin mo or something. Mm. So, yung tip naman doon is kung mag-withdraw talaga kayo sa ATM, pumili kayo ng location na hindi likely matatamper. Hmm. Example, di ba meron mga ATMs na katabi mismo ng bangko or nasa Yes. loob ng bangko? Naka-attach sa Oo. bangko. Oo. Or nasa loob ng convenience store Yes. or ganun. Doon kayo mag-withdraw. Wag yung sa parang mga stand-alone na pwedeng i-manipulate ng random person. Correct. Mm-mm. And if yung skimming devices, tingnan nyo rin kung saan pinapasok yung card. Kung medyo flimsy yung pasukan, di ba? Minsan Mm. may naka-protrude kasi na parang plastic doon. Tapos parang feel nyo, ay parang nakadikit lang to. Or sa keypad, i-try nyo rin i-ganon yung keypad kasi minsan may nakapatong na fake keypad. So, yun lang. Try nyo lang i-ganon yung ano. Huwag nyo sisirain ha. Baka mamaya, Tinanggal yung keypad. okay naman pala. Di ba? Oo. So, wag ganon. But, yun lang, parang another way to look out for ATM skimming. Mm-mm. And maniwala kayo kay Sas kasi dati siyang nagtatrabaho sa bangko. Correct. Yun. So, ito ako, feeling ko 0 ako dito. Ako rin. Hindi pa Oo. naman ako nabibiktima. And Mm. very praning ako pagdating sa withdrawal, sa Yes. money changers. Oo. ganun. Dati nga, like literally over-the-counter withdrawal ako sa bangko sa Taiwan eh. Sa Mm. sobrang pinila namin. Wala lang. Just Oo. to be safe. Oo. Okay. No button was pressed for Yes. this item. Nako, ito na, last item natin. Nako, tainted alcohol scam. Confident ako dito. Confident. I am confident. Okay, ano ba Actually, to? hindi man siya scam talaga. Okay. Pero kailangan lang natin siyang isama kasi Yes. ang daming nangyari recently about it. In a way, scam din naman din talaga siya. So, actually, scam nga siya. Meron pa. Oo. Pero may dalawa kasing klase Okay. na pag sinabi natin na parang tainted alcohol. Yung una is, sinaspike yung drink. Okay. So, ito, nangyayari to ka sa mga, kunyari, parang pupunta ka ng bar, tapos makikipag-meet ka with girls, ganyan, blah, 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 or guys. Mm. Tapos, isa-spike yung drink mo. Mm. Siyempre, inumin mo, pupunta kayo somewhere, pero Mm. in the end, mananakawan ka. Correct. Oo. Or, pwedeng Worst case dadalhin mo scenario. siya sa hotel. Oo. Pinapasok mo siya sa hotel mo. Oo. Tapos, wala ka nang maalay. So, Impaired ka na. may makukuha sa'yo. Ayun. So, yun yung unang version. Kasi if you think about it, tainted yung inunom mong drink. Oo. Mm-mm. Parang you were expecting to be tipsy, pero because of yung drugs na nilagay doon, mas Wala lalo kang, wala ka na. Pero yung goal nila is manakawan ka. Correct. Makuha yung credit card mo, makuha yung cash mo. Maybe cellphone mo. Oo, phone mo, ganyan. Yung second na type is, ito less of a scam, pero very, very dangerous. Yung last year na naging very controversial. Kasi 'di ba, marami sa mga drinks merong ethanol. Hindi naman siya toxic sa in smaller doses, 'di ba? Parang ganun. Pero mas mahal kasi siya kumpara sa methanol. Okay. Pero meron kasing ibang bars na para makatipid, yung ginagamit nila sa drink ay methanol. Ang problem is toxic yung methanol. So wait lang, paano nila nalalagay yung methanol? Yung mga bars na yun?
Hindi, sila yung nagtitimpla, di ba? Ah, Sa mga, kunyari, cocktails. cocktails, Oo. oo. So, may nangyari kasi sa Vang Viang last year Mhm. na parang 6 yung namatay ba? Kasi tainted by methanol yung Mhm. drink nila. Baka short change ng mga ibang bars for profit or para makatipid din sila. So parang short change nung bar Mm-mm. yung customers nila para mas mataas yung profit. Lalo na kapag, halimbawa, pag napadami lalo yung inom mo, doon ka Mm. magiging ganun. Ang problem daw yata is, ewan ko, hindi ako chemist, Charot. Mm. Pero, hindi mo yata siya madedetect. Parang hindi Oo mo naman naman. malalaman kung ethanol or methanol Oo yung naman. nandito, lalo na Oo. kung timplado na siya. I mean, as a customer, Oo. as a drinker, hindi mo naman siya madedetect. Correct. 'Di ba? Malay mo kung anong nilagay doon. So ang nito, ang guidance dito is dapat ba bottled drinks ang bilhin na lang if ever? Huwag mga cocktails? Or reputable na bars ka pumunta. Mm. Hindi yun sa mga parang like mga shady na bars kung saan-saan. Parang ganun. Gets. Oo. Pero it's easier said than Than done done. kapag nandun ka na. Lalo na kapag party destination siya. Like, kunyari, Vang Viang, may party culture kasi talaga dun. Mm. Like, yung mga tao dun, ilang beses na itong nangyari actually. Mm. Kasi dati naalala ko, nung nagpunta ako ng Vang Viang, pagdating ko dun, ghost town. Mm. Excited pa naman ako kasi yung reputation nga niya, it's a Party party town, place. Parang, oo. magwawalwal ako dito, ganun. Oo. May ganong thinking. Pero Oo. pagdating ko doon, ghost town. Kasi apparently, na-raid. Mm. Parang pinasara ng government yung mga bars kasi nga Mm. may namatay doon sa river tubing incident. Kasi nag-river tubing siya na under the influence. Hindi ko alam kung under the influence of what. Pero, Mm. I mean, kilala yung Vang Viang as a party destination talaga. Correct. Mm. That time. And apparently, since last year lang nangyari itong huli, hanggang ngayon pala. Mm-mm. Ganun. Pero Wow. nangyayari din daw to, hindi lang to sa Lao. Vang Viang, ha? Oo. Oo. Meron din incident, I think, sa Bali. Bali, meron. Di ba? Sa Bali meron, sa Kuta. Mm. Mm-mm. Oo nga, no. Mm. Yun yung risk, no? Kapag nagta-travel ka, tapos iinom ka na, parang prepared ng ibang tao yung kinakain mo or Oo. iniinom mo. Ako, baka ang gagawin ko na lang bottled na lang talaga. Like Bili ako beer. ng beer. Oo. Bottled beer, tas yung brand na alam ko. Oo. Mm-mm. Takot ako. Pero hindi, I won't press the button. Oo. Kasi nga, di ba, from the Europe Scams episode din, sinabi ko, very careful din ako about consuming alcohol like on my own. I'll never do it on vacation on my own. I'll always be with people I trust. Mm-mm. Ganon. Kasi alam ko yung effect sa akin ng alcohol. So, I think the guidance here is know your limits. Di ba? Know your limits hanggang saan lang kaya ng katawan mo Mm-mm. i-handle ang alcohol. And you guys know it na by now. Tapos, yun, maybe sabi natin, book from reputable OTAs, book from reputable companies. Ito, in the case of alcohol, just buy the reputable branded bottled ones. Yes. Oo, para hindi tayo Oo, methanol poisoning. unless nasa like reputable bar ka Correct. nga naman talaga. Oo. Yun, okay lang yun. Oo. Kasi kami ni Vince, mahilig kami pumunta sa mga cocktail bars. Hmm. Yun. Pero talagang well-researched kung Oo. saan kami pupunta. Or kung di talaga matiis, bilhin na nga lang sa convenience store Oo, ng mga Oo. beer. Ganon. Wow. Ayun. So, Okay. ano na yung final score natin? Vince, ikaw. 0! Very proud. Oh yes, of course. Coming from being the most Oo. ideal scam victim in in Europe. Europe. Talagang binabalik nila, guys. no? Siyempre, Oo. kailangan. Kasi we learn from our Mistakes. mistakes. Ganun tayo. Mm. Ito naman Ako, yun. ako ay 20 points. Mhm. So, meron akong dalawang naging victim ako Correct. dito sa mga scams na to. How about you? At ganun din naman ako, Yosh. Hindi ko naman ipagkakaila. Pero ngayon, it's a tie. It's a tie. O, tayong dalawa. So, at least, fair. Yeah. Oo. Lahat Oo, tayo fair yung naging universe. ideal Oo. scam Yes. victims. Oo. Aren't you glad? Pang-international talaga. Oo. You're in good company, Vince. Mm. Pag Southeast Asia, didikit kami Oo. sa'yo kasi ikaw yung magpoprotekta sa amin. Pag Europe, Well, ito to be fair, yung mga experiences ko na na-scam ako, nangyari 2012. Yun yung first backpacking ko sa Southeast Asia. First solo backpacking ko ever.
So, yun yung... Yun yung parang saving grace mo. Oo. Oo. So, just because kami ni Ces yung lumabas na most ideal victim dito sa tatlong to, ay it doesn't mean na wag niyo akong pagkatiwalaan. Charot! Guys, yung di ba, 20 ako. Yung 10 points ko, 2012. Then, oo. Yung, yung isang 10 points. Dahil birthday ng hari! 2018. Oh, 2018. Oo. Dahil doon, may extra 10 points. Double whammy ka na. My God. So, si Ces talaga, guys. Oo. Ay, nako. Ayun. Ayun lang guys, if meron kayong comments or topic suggestions for our future episodes, i-post niya sa TPT support group on Facebook. That's facebook.com/groups/thepoortraveler. Single L yan. Or sa ating subreddit, reddit.com/r/thepoortraveler. Yes, and if meron kayong upcoming trips, punta lang kayo sa The Poor Traveler Master List. Punta kayo sa www.thepoortraveler.net/masterlist. Nandyan ang lahat ng mga promo codes na pwede nyong magamit para makakuha kayo ng discounts sa Agoda, Klook, Star Cruises, Royal Caribbean Cruises via cruising.com.ph, even travel insurance with PGA Sompot Travel Yes. Joy, meron kayong lower rate na makukuha. And Aerolo eSIM. So makikita nyo sa screen nyo ngayon, you can screenshot this, save it. Pwede rin kayo pumunta sa thepoortraveler.net/masterlist kasi nandyan din yung mga recommendations natin on hotels, tours, and yung mga travel essentials, travel requirements sorted by country. So kunyari, di ba, Southeast Asia, meron kaming section dyan for Bangkok. Ano ba yung mga requirements pagpapasok kayo ng Bangkok? Ano yung kailangan nyo i-prepare? Nandyan na. So, ang goal natin is makagawa ng one page na nandun lahat. One page to rule them all. Ganun. One ring to rule them all. Oo. My ayun. precious. Okay. Don't forget to subscribe to this channel if hindi nyo pa yun nagagawa. Just tap the subscribe button, ring the bell beside it, and turn on notifications para updated kayo kapag may new episode tayo. Pwede nyo rin kaming i-follow dito sa Spotify. We publish a new episode every Monday. That's all for now. I'm Vince. I'm Sass. And I'm Yosh. Remember, plan smart, travel safe, don't get scammed, and Yes! make every trip Worth it!